Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Sagutin lamang po natin ang tanong ni Sir Aris Diamond 2379. Ayon po sa kanya, tanong ko lang, paano mai-impeach si BBM? Di ba kailangan sa Congress, umpisa nun di ba kontrolado ni Speaker Tamba Kongreso? Paano uusad kung ganon? Okay, napakaganda po ng tanong ni Sir Aris Diamond 2379. Maraming salamat po sa inyong katanungan, sir. Sagutin po natin, mga kaibigan. Nitong nakaraang eleksyon ay humina po ng todo at nawalan po ng galamay, nawalan po ng kaalyado ang administrasyon, no? Particularly po yung partido ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ay nawala po. Wala po ni isa man sa mga senador ang nakapasok, no, na mula sa partido ni BBM. Okay? Dahil po dyan, ang lumabas po ay nakuha ng Duterte ang majority ng Senado. Kung titignan po nating maigi, mga kaibigan, yung impeachment po ay tinatawag nating number games, no? Number games po ang impeachment. So ibig sabihin, mula noong 19th Congress, obviously napakarami na pong senador ang ayaw sa impeachment. So ibig sabihin 2019 Congress o 19th Congress, patay na po ang impeachment. Ngayon 20th Congress, obviously, patay na rin po ang impeachment. Okay? So, ibig sabihin, kung pagbabasehan natin po yung ating saligang batas ay wala na. No? Patay na ang impeachment complaint. Okay? Eto po, dahil patay na, ibig sabihin po, nakuha na o hawak na po ng Duterte Black ang Senado. Wala na pong galamay ang administrasyon. Yung mga kongresista po ngayon, no, yung mga kongresista po ngayon, lalong-lalo na doon sa mga pumirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ay mag-iisip ngayon sila ng matindi. Bakit? Ipagpapatuloy ba nila ang pagsuporta sa kanilang House Speaker na si Martin Romualdez? Tandaan po natin, mag-uumpisa po ang 20th Congress sa July 1. Ibig sabihin, mamimili na naman po ang mababang kapulungan kung sino ang susunod na magiging House Speaker. Mamimili din po ang Senado, ang Duterte Bloc, kung sino ang itatalaga nilang magiging susunod na Senate President. Okay. Kung ikaw po ay isang kongresista, mayroon kang pangarap na magpatuloy bilang isang kongresista. Meron ka pang pangarap na maglingkod sa bayan. Nakikita mo na malakas ang Duterte at pabagsak na ng pabagsak ang administrasyon. Ang grupo ni Tambaloslos, pabagsak na ng pabagsak. Yung grupo po ni Tambaloslos sa Quadcom, lahat po sila nagiba after the election. Pami Zamora, yung isang kongresistang babaeng butanding na 2nd District ng Taguig, ay hindi po nanalo. Si Stella Kimbo, mula sa pagiging guro, sumasakay sa tricycle, may sarili na ngayong eroplano. Si Dan Fernandez, na isa lamang artista sa Mara Clara, may sariling eroplano. Natanggal na rin po sa Kongreso. Ang bulaang propeta, si Pastor Benny Abante, natanggal din po at hindi nanalo. Si Paduano ay hindi na po lumaban sapagkat alam din po niya na hindi na siya mananalo. At the same time, expired na po yung kanyang termino sa Kongreso. Si Congressman Ace Barbers ay na-expired na rin po yung kanyang termino sa Kongreso.
So 100% po ng bumubuo ng Quadcom, wala na. So sino pa ngayon ang magtatanggol kay House Speaker Martin Romualdez? Ngayon po sa pag-uumpisa ng 20th Congress ay pipili na naman ang mga kongresista kung sino ang itatalaga nilang magiging susunod na House Speaker. Okay? Kung inyong mapapansin, ay gumagawa ng paraan ng administrasyon para hindi mapalitan, para manatili sa kanyang posisyon si House Speaker Martin Romualdez. At kung mapalitan man si House Speaker Martin Romualdez, dapat ito po ay mula sa kanilang hanay. Dapat kaalyado po nila. Kasi nawala na nga yung kaalyado nila sa Senado, pati ba naman itong natitirang alas nila sa Kongreso ay mawawala pa. So kung mapapansin ninyo, pinaingay nila ang pangalan ni Congressman Toby Tiangco. Si Congressman Toby Tiangco, yung asawa po niya ay pinsan ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan, tandaan nyo yan. Yung asawa po ni Congressman Toby Tiangco ay pinsan ni Martin Romualdez. So, bagamat yung mga inihayag ni Toby Tiangco ay against kay Martin Romualdez dahil daw sa impeachment, dahil daw kung ano-anong ipinukul ninyo kay Vice President Sara Duterte, kaya naubos ang grupo ni BBM. Sinisi niya kumbaga ang Kongreso dahil sa ginawa nila kay BP Sara, nagkanda letse-letse ang partido ng Pangulo. Pangalawa, sinabi rin po ni Congressman Tiangco na dahil sa bayarang nangyari para ma-impeach si BP Sara, kaya nagalit ang taong bayan at hindi nanalo ang mga bumubuo ng Quadcom. So to cut the story, akala nyo ba galit? Akala nyo ba inaaway ni Toby Tiangco itong si House Speaker Martin Romualdez? Huwag kayong magpapauto. Magkamag-anak na rin sila. Okay? Yan po ay political drama. Para kung sakaling mapalitan si House Speaker Martin Romualdez, ang papalit ay kaalyado lamang din, which is si Toby Tiangco. Pinaingay din ng Malacanang, pinaingay din ng administrasyon si Congressman Albi Benitez. Si Congressman Albi Benitez ay mayroong kasong kinakaharap na nadamay pa nga yung kawawang magandang artista na si Ivana Alawi. Para lang mapasikat nila si Albi, inungkat nila yung pagiging kabit daw ni Ivana Alawi ni Congressman Albi Benitez. No, alam nyo ba yun mga kaibigan? Nagpahayag na po si Ivana Alawi na wala siyang kinalaman diyan. Okay? Hindi po siya kabit. Okay? At wala siyang pakialam. Okay? Pangatlo, pinaingay din po nila ang isang kamag-anak ni BBM sa Ilocos Norte para pumalit kay House Speaker Martin Romualdez. Okay? So obviously, papayag lamang ang administrasyon na mapalitan si House Speaker Martin Romualdez kung ang ipapalit ay kanilang kaalyado lamang. Okay? So wala tayong narinig mula sa kanila, di ba? Pero nang magpahayag po si BP Sara na kinukumbinsi ko ang aking kapatid na si Congressman Paulo Pulong Duterte na maging House Speaker, na kuhanin ang pagiging House Speakership, biglang umingay, biglang nagdadaldalin sa media itong si Congresswoman Franz Castro na natalo po noong eleksyon. Sabi niya, sobra naman itong mga Duterte, lahat na lang gusto nilang kunin na posisyon. Palibasa nga, takot siya kay BP Sara kasi sabi nga ni BP Sara, hindi ako ang tipo ng taong nababayaran at sumusuko. Never unbowed. So, kapag ang pumalit na House Speaker ay si Congressman Pulong Duterte, yan na po yung paraan at umpisa para ma-impeach itong si BBM, mga kaibigan. So tandaan po ninyo yan. Itong sinabi ko, mark my word. Yan na po ang magiging katapusan ng administrasyon. Huling alas na po nila ang speakership.